it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes. Into the hands of God. So umalis siya, pero siya'y darating sa kalangitan. Siya'y pupunta sa Diyos. At ito'y nagbibigay sa atin sa pananampalataya na hindi tayo nauuwi in what we call the departure, but rather the hope of the arrival of our dear loved one, beloved dead, to God, or to the house of God in heaven. And I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Good evening po everyone. So ngayon tatawagin ko po si Miss Juliana Isabel Gamiano Ardonia to share a few words. Hello, good evening everyone. I'm Juliana Artonia. I will be reading the eulogy for Lola Linda Malaida's sister in San Francisco po. So today, we gather with both heavy hearts and grateful spirits to honor and celebrate the life of a remarkable woman, Adelaida Abella Tanyama, born on January 4, 1949. Adelaida was a woman whose presence left a lasting impression on everyone she met. She was known for her generosity, her kindness, and most of all, her unwavering love for her family. Family was always at the center of her life, whether in the way she cared for her loved ones, the importance she placed on family gatherings, or the deep value she carried for her family traditions and ties. Growing up, Adelaida lived life with vibrance and grace. She was very much a socialite, enjoying the company of friends and family. She loved entertaining, whether it was in small get-togethers or grander celebrations. Many will remember her attending cotillions and debuts, dressed with elegance, always radiating a warmth that drew people to her. She had a great love for shopping, keeping up with the latest fashion trends and makeup styles. And she carried herself with a timeless sense of style that made her stand out in any room. But beyond her beauty and social charm was a heart that gave endlessly. Adelaida was the kind of woman who thought of others first, whether in small gestures of kindness or in the way she made everyone feel welcome, cared for, and loved. She also took on the role of a nurturer within her family, especially when it came to her younger brothers, Danilo and Oscar. She cared for them with the same devotion she carried throughout her life, guiding, protecting, and making sure they were well looked after. That sense of responsibility and love was a part of who she was, and it shaped the closeness of their bond. Her oldest sister, Erlinda, fondly remembers the tradition from their childhood
a memory that paints a picture of the family values Adelaida carried throughout her life. On Sunday mornings, their father would wake everyone up, making sure that the whole family went to church. He would gather his daughters and give them the honor of presenting the offerings during the service. Afterward, they would spend the afternoon together with a barbecue picnic, enjoying all their favorite foods, laughter filling the air. These moments instilled in Adelaida not just faith, but the importance of togetherness, joy, and gratitude, values that she would embody and pass on throughout her life. Adelaida lived a life rich in love, laughter, and connections. She showed us that family is not just who we are born into, but the relationships we nurture with love, loyalty, and generosity. She had a way of making traditions feel sacred, celebrations feel grand, and simple moments feel unforgettable. Though we grieve her loss deeply, we also celebrate the incredible legacy she leaves behind. A legacy of love, kindness, family, and joy. May we carry her spirit forward by living as she did, with open hearts, generous hands, and a devotion to the bonds of family. Ida, we thank you for your love, your laughter, your wisdom, and your example. You will forever remain in our hearts. Let's call on Mr. Louis Abelia to share few words. Thank you. Good evening po sa inyo lahat. Thank you po at we're here together to celebrate the life of Mami Ted. Although syempre malungkot, it's not really a parting of ways kasi everyone naman wala namang exempted. All of us will reach that stage. So it so happens na it's Mami Ted's turn and we're here to celebrate her life. And I'm sure since you're all here, in some way or form, na-touch din yung life niya ni Mami Ted. I read it sa Bible that our Lord has prepared many rooms. And now, I believe that Mami Ted is already in one of those rooms. She might be singing with the angels, she might be worshiping the God of High. Pero I'm pretty sure that she's looking down on us. And hopefully she whispers things sa mga loved ones natin na nakunan doon, like my dad, Tito Danny, Mami Ted. Thank you for everything na experience ko while I was a kid growing up in your household. Ano kasi, I'm the eldest son na youngest nila Mami Ted. So usually, vacations, nasa household ako nila Mami Ted, nila Tito Dan. By default, dun talaga ako lumalaki, na dun ako nag-stay the whole vacation. And by default, si Mami Ted naging bantay ko dun. Although, sobrang kulit ko, Mami Ted, eternal consentidora. So, kahit anong kalawang ginagawa ko, no-consenti ako. So, thank you for all the memories, Mami Ted. We will miss you, but I'm sure we will meet again, and that would be a great reunion up high in heaven. And there will be no more pain, yung mga paghihirap, you're done with that. Graduate ka na, Mami Ted.
congratulations at you're now with our Lord. Mr. and Mrs. Ordonia, to share their few words para po kay Lola. Ako po muna. Ako po si Jay Ordonia. Ako po yung favorite son-in-law. Wala akong choice. By default, sabi nga ni Louie, ako lang talaga. Wala naman lang. Wala akong particularly masishare regarding kay Mami kasi lahat ng experience ko sa kanya very maganda lahat. From day one, nandito ko siya. Office mates pa lang kami Joanne sa CESA. Sunod lang siya sunod sa akin. No? Sama na sa akin. Na-meet ko si Mami, natidiyata niya si John sa office one time. Very welcoming kagad pag nakita mo, pag nakausap mo. Na parang matagal na kayo magkakilala. Wini-welcome niya kagad. So, sumama na ako sa family. Kasi family ko welcome eh. That's from day one up until nung 2 weeks ago, yung last na usap namin. Nagtatali yata sila ni Mami sa kabilang room. Taas yung boses. Pero nung pumasok ako, malimanay ulit. Bait sa akin si Mami. Favorite son-in-law eh. Oh, wala eh. Wala. Mas mabait yata sa akin si Mami kaya kay John. Pero yun, sobrang mamimiss lang yung presence ni Mami. Lahat ng occasions. Pag nandun siya, parang light yung mood. Lahat kasi, yung tingnan niya, gusto niya maayos. Lahat ng bisita, lahat ng kausap. So yun yung may miss ako, personally. Gusto ko ngayon. Hindi ko po yung may kedyo. Evening po. Una, thank you ako sa family. Sa Belia, Tanjama, De La Cruz, yung ate niya sa US, Legazpi, mga cousins niya, Ordonia, De Gracia, Aris Macatsaga, mga special mentions, Katrina, si Ann, si Iya, Tita Vic, si Steve, tapos sina ate Ana ko, wala sila dito yung mga cousins ko, Tanjama, Tito Roger, Tito Rod, mga Tito Gil, si Kuya Ray wala pa, and friends, STC friends, mga CESA friends namin, friends ni Kuya, mga friend ng Claret, FEU, college friends ko. Sorry kung hindi ko na kayo lahat na-mention. But thank you for your, just being here kay Mami. Lahat kasi naman kayo close din kay Mami. So, share ko lang, si Mami kasi may sakit talaga siya since bata pa. 11. 11. So, meron siyang rheumatic heart disease. Na-operahan naman siya 1996, so naging normal naman din yung life niya. Pero nagka-problem ulit, 2010, so na-pacemaker siya. Tapos, na low-bat ang pacemaker, so chinarge 2023. Meron ulit siyang pacemaker. So, With Bluetooth na. with Bluetooth na rin, so siya na yung pacemaker ni Mami. So yun. Si Mami, kahit na may sakit siya, sobrang maalala sa amin. Kahit sa amin ni Kuya, sa mga apo, even sa extended, sa mga pamangkin, friends, lahat talaga. So yun yung mga miss namin. And ang mga miss ko, yung pagbili ko ng gamot niya sa Mercury. Actually, yung sinabi niya,
nag-away kami, nagtatalo kami, yung sa gamot yun eh. Gusto niya pag nakafeel siya ng pain, iinom siya agad ng gamot. Eh, after 2 hours agad yun. So, sabi ko, mami, hindi pwede. So, gusto mong overdose. Para hindi niya naman feel yung pain. So, yun, mami, yun. Sorry pag nag-aaway tayo kasi kinukwit ko ako sa gamot mo. Pero, alam mo naman, love ka namin, love kita, kaya ayokong anong mangyari sa'yo. Kami na bala kay Daddy, kay Danilo sa True Love mo. Ayun, thank you ulit sa inyong lahat. Inilig daw si Lolo. Mami Ted. At ako rin po ang paboritong kapitbahay. I'm living beside their house. So, si Mami Ted po, prior COVID, we were not really that close. Ang naaalala ko po sa kanya, tinatago po niya yung boyfriend ko sa bahay nila kasi hindi galit si Mama. Shout out sa Mami. So, yung boyfriend ko po nandun sa kabilang bahay. Si Mami Ted po ang tatago. Then, COVID came. So, yung COVID po, marami din naging ng dulot yan. Mami Ted and I become very close. So dahil wala pong pasok, and most of the time, work from home. After my work, I always, every day, visit her. Magkwentuhan po kami. Araw-araw kayo. Lahat po ng tao, lahat ng kamag-anak na hindi ko po kilala, na ikwento po lahat yan Mami Ted. So yung iba po dito, kilala ko po kayo kasi naikwento po kayo sa akin. Si Rafi, tama po. Pinsan po ni Ninong Dan. Si Tito Roger. So I have never met you but good things were said about you by Tita Aida. Fast forward, today, na nagkasakit po siya. She was staying at Ate Joan's house. And every time that she would go back sa Ilustre, she would call me and ask me to cook something for her. Alas 4 pa lang ng madaling araw, tinatawagan ako ni Mami Ted. Nag-iiyak, gusto ko ng tilola mo. Pauwi na ako dyan. Gusto ko ng paksiw na ramos. So, kada uuwi siya, kailangan magluluto ako kasi yun ang request niya. Madami pang masasayang memories between me and Mami Ted. But one thing that really stuck to me when she told me, your parents, especially my brother, is truly blessed for having you three as their daughter. And I experienced that. Kahit hindi yan na-experience kung paano kayo kababait na anak, na-experience ko yun. Yun si Mami Ted. But before I say goodbye to her, kanina sabi ni Father, it's love. Gusto kong malaman ng mga tao dito. Si Tito Danny, I saw and experienced how much she loved Mami Ted. Every day. No. Pinanindigan mo yung wedding vow mo. For richer and for poorer, and in sickness and in health, till death do us part. No. One snappy salute for it. Mami Ted, mamimiss kita. Mamimiss ko lahat yung chismisan namin dalawa. Thank you. And siguro kasama mo na si Daddy. Sabihin mo, he is always in our thoughts. We love you, Mami Ted. I'm Juliana Ardonia. I'm an ako. I'm the daughter of Joanne. Let me start off by saying thank you. Thank you for coming to celebrate
the beautiful life my Lola has lived. I'm sure she will be very happy seeing all of you today. Words will never be enough to express my love and gratitude to Lola. She was present in all her birthdays, graduations, and important life events. She was my sundo from school and summer classes. She was the one who introduced me to Beatles with her favorite song, Till There Was You, which we would sing when I was little. I honestly still am at a loss for words. I was with her since her stay at the hospital last June until she stayed with us at home. I was the person she would call whenever her leg ached and would ask for masahe with her newly discovered avocado oil from Renice. I carried her from the bed to the wheelchair and then back. I sat with her to watch back-to-back episodes of numerous series on Netflix. I baked her oatmeal cookies, which she would eat for breakfast, lunch, and dinner, and even meriendas in between. Now, there will be a very big void to fill without your presence, Lola. It pains to pass by the living room and not see you there. I'll miss singing with you, talking to you, and above all, hugging you, holding you. Don't worry about us anymore. We know you're happy up there. We promise to be here for Lolo, Tito, and Mommy. No more pain now, Lola. I love you so much. Good evening everyone. Ako po si Joaquin Ordona, anak po ni Joanne at AJ Ordona. Before I start, I want to take this opportunity to thank everyone present here. For the guests that visited yesterday, a few hours ago, and for those who plan to visit the following days, maraming salamat po. Your presence is greatly appreciated, and my family is very grateful for you taking the time to celebrate the life of my Lola Aida. Ako na po bang mag-Tagalog? Bilang ang bunso ng sa aming kakapatid at magpinsan, ako po yung huling nakakilala kay Lola Aida. Natural dahil akong huling nila sa tiyan ni Mama. Ako na rin po yung pinaka-inaalagaan ni Lola. Lahat ng atensyon, laging nasa akin, for better or for worse. Yung kabataan ko, ang pagkakakilala ko kay Lola ay siya yung mabait at maawain na kakampi ko tuwing kaway ko si Mama. Tuwing bibisitahin ko yung mga pinsan ko sa Ilustre, gusto po namin mag-sleepover. Si Lola po yung kakampi ko at mag-aaway kay Mami dahil di nila sinusundan yung gusto ko. Lola, salamat na kahit never tayo nanalo. Pinatunayan mo sa akin na kakampi mo ako sa lahat. Nung nagsimula po akong pumasok sa school, minsan si Lola pa po yung naghahatid sa akin sa classroom ko. Pero tuwing naalis po siya, doon nabubuhos yung Pasig River. Minsan, pinapabalik pa po siya ng school para lang tumigil ako sa pag-iiyak. So, as I grew older, lahat ng focus ko, nagpunta ko sa pag-aaral ko, mas naunti ko yung oras ng pagbisita ko kay Lola. Nung nagkaroon po ng pandemic, sa amin na po muna tumira si Lola. I remember this time nung kinonfiscate ni Daddy yung cellphone ko. Siya rin, J. Ordonia. Gabi-gabi ko pong nihiram yung cellphone ni Lola para makanood lang ng videos bago matulog. Lola, salamat. Ako po si Lizzie, anak po ni Donald, and welcome po, kain po kayo dyan kasi wala po man kumakain. So, Lola, the time with you is already a blessing to us. Yung 4 months na nabinigay mo sa amin, blessing na yan sa amin. Kasi hindi mo pa rin kami iniwan muna. You have already departed here, but never to our hearts. Because of you,
Me and my cousin have shared beautiful, productive, and happiest moment in our lives. A lot of a memorable moment was in your condo po, sabi ko magpipinsan. Dahil kay Lola, nakilala namin yung 7-Eleven. Kasi doon kami palagi kumakain po. Doon niya kami niladala. Wala pa po yung McDo, Burger King sa amin. 7-Eleven, masaya na po kami. Bukod pa doon, dahil sa kanya po, nagkakasama po kami magpipinsan, pamilya, doon po sa condo niya, doon po kami nagbabanding. Kasi po may swimming pool daw po. Doon daw po kami matulog. Dahil sa kanya, ang pinaka-happiest moment is spending your time with your family po. Na ini-enjoy niyo kada oras, kada kain, kada inom, lahat ng bonding time. Gusto ni Lola po niyo. Pinaka-favorite moment ko pa sa kanya, yung tuwing nagising po kami, pababa na kami ng hagdan, naaamin na namin yung breakfast. It's either champorado, hotdog, or ano pa yan. Tapos naka-on pa palagi yung radyo niya. Palagi niya, kung hindi po radyo, palagi niya naman po pinapatugtog Bee Gees, Beatles, How Deep Is Your Love, po yung pinaka-ano ko pa sa kanya. Of course, sa mga parties niya po, siya din po yung taga-aya po sa amin. Pipilitin po kami yan, sumayaw kayo dyan, huwag ka mahiya, pakilala niyo kung sarili niyo. Pakilala niyo yung dugo niyo. Sige po, sasayaw kami Lola para sa inyo. Ay, wala, next time na lang. Gumisita na lang po kayo sa panaginip ko. Lola, as your kamukha, I'm truly grateful na mukha kita. Inamin na niya, finally. Ganda-ganda ko. Tingnan mo, ito maganda din ako, syempre. Na namimiss kita. Lalo na yung spaghetti mo. Lagi kumakain kasi. Mahal ka po namin magpipinsa at hindi ka po namin makakalimutan. Lalo na po ako. Kasi mugod sa kamukha kita, Lola. Ikaw na po yung nagtayong Lola ko. Ikaw lang yung Lola sa bukid at napabutan ko. And I'm truly grateful na nag-stay ka talaga. Yung 4 months na yun para sa amin. We love you always na. Bisitahin niyo po kami, ha? Mahal na mahal po kami kayo. Oh my God. Hello everyone. Ako po si Iya, ang pinakamakulit na apo. Ay. So, gawin ko muna yung routine namin ni Lola. Every time pagpasok ko ng bahay nila, I will always shout kay Lola and kay Lola, "Hello po!" Ganun. "Hi Lola!" So, for the last time, "Hi Lola!" Mahal na mahal kita. Una, hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero from a movie quote, I cannot tell you how thankful I am for our little infinity. I wouldn't trade it for the world. You gave me a forever within the numbered days, and I'm forever grateful enough to call you my Lola. Friday morning, I was serving sa CM at our school mass, and then I asked God, because I don't know how God allowed you to feel that kind of pain or to go through everything you went through. Then I remembered, there was this one night, pumunta ako kay Lola randomly, nagdala ng food. Tapos we prayed. Tapos sabi ko sa kanya, Lola, Jeremiah 29:11. For to know the plans I have for you, declares the Lord. Only eh. Good evening. Na-introduce na nila ako. No? The only son, the favorite daw. Well, si Mami, knowing her, talagang lahat favorite. Okay? Nabibigyan na, una lang kasi ako, yun lang advantage ko kasi ako yung matanda. Pero lahat yan favorite. Hanggang up. So, mostly sinabi na nila lahat.
kay Mami, ang hindi niyo lang alam kasi si Ma'am, kabiling-bilitan sa amin, hindi pwede sa mga number 1. Dahil affected niya yung heart niya. So kahit bad news, good news ang sasabi namin. Ganon. Ma, alam ba? Wala na si ano, pero parang ganun, magdating, huwag yung masama loob, pero bibiglayin nyo, matatanggap nyo. Anyway, going back kay Mami regarding to sa sama ng loob talaga. As much as possible, hindi namin siya mga bad news. Pero although malakas ang mga mother kasi malakas ang kutob. Di ba? When something happens that malakas, lalo na yung nangyari sa youngest brother niya. Lahat kami tahimik. Pero she knows already. Gano'n naman ang mga mothers eh. And ang hindi lang nila alam, si Mami, gusto talaga niya happy. Lahat happy, ayaw niya ng... Kasi yun, doon siya lumaki eh. Yun siya pinalaki. Hindi siya, gusto niya parating masaya. Gusto niya parating may bisita. Gusto niya parating may tao. Gusto niya nakapagpasaya siya kahit na walang-wala na. Hahanap pa rin siya ng way. Kahit malalayo, mga ina-attend na yung cousins niya, when they invite, make sure na you have to attend lahat. Like training ni Lolo, di ba tita? Pag sinabi ni Lolo, lahat tayo pupunta, lahat, walang exception. Well, yun ang training na yung mga millennials, hindi na nila alam eh. So, parang, ay, hindi pwede. May lakad kami ni ano. Pero yung time generation namin, you have to sumunod ka. Kung hindi, yun ang difference ng sa family. Although, we try to value our children sa mga ganun, kahit pa paano naman naiintindihan namin. Yun ang training namin kay Mami. Walang no. Kahit alam mo minsan ang parents, mali na. Sige, baw. Pasok, labas. Pasok, labas. Di ba, Ann? Ganun tayo. Kanina tayo sa shoutout doon. Shoutout, Mami! Diba? Itong nangyari kay Mami, marami siyempre Mami. Parang, bata pa si Mami mo, 76 pa lang. Diba? She can live. Pero actually, bonus na eh. So as my sister was telling a while ago that 11 years old, yes, 11 years old, she inherited rheumatic heart disease through severe tonsillitis. Am I right, tita? Kasi tita ko, yung consultant lagi ni Mami, she's the doctor of madalas ni Tita Mali. Yan ang partner mo. Mami ko, konting ubo, konting ano, Mali. Ano pwede ko inumin? Kasi restricted siya sa mga drugs talaga na hindi pwede. May affect yung sa heart niya. Anyway, para hindi masyadong mahaba, she spent her life talaga na-injure niya lahat. Lalo na after na nagkaroon siya ng valve replacement. Kasi from 11 years old to 1996, hindi siya pwedeng maglakad ng mabilis. Magkakapalpitation siya. Marami siya hindi nagagawa. Sa mall, gusto niya pumunta, love na love niya. Pero after yung transplant niya ng mitral valve, tapos naka-recover siya doon, naging normal yung life niya. Sabi niya, yung mga hindi ko nagagawa ko na ngayon. Pati pagdadrugs niya, nabawasan kasi na ano na eh. Di ba nabawasan na yung mga medicine niya dinala? Anyway, siya talaga yung addict sa family. Sa dami ng gamot. Kaya naging dependent na siya doon. Kasi without that medicine, di ba? Nakapalpitate siya kagad. Minsan nasa expo, hindi pa ako nakakainom ng gamot. Ma, uminom ka na. Okay na ako. Anyway, what happened to her at 76, she lived her life. Para sa akin, as nakita ko, ang dami niya na, ako hindi pa ako nakapunta ng Boracay eh. Siya ilang beses na. Ma, last time, uwi mo na kahit buhangin. Ma-feel ko yung sand. Di ba? Ilang beses kayo nag-Boracay. Then she went to places na out of America. Nag-spend sila sa sister niya. Talagang she spent her life. Pero itong lately kasi talagang yung pain niya, hindi natin alam yung pain niya na nararan sa true arthritis eh. So sa atin, nakita natin yung pain niya ganun, pero unbearable na lang. Wala kami magawa, medicine, na lahat binigay ng sister ko, mga relatives niya, nila daddy. Makati Med, alam naman natin Makati Med is a prestigious hospital yan.
So, shout out AJ Ordonia tsaka Joanne. And ibang relatives like Tito Hill, they help. Roby's dad, di ba? Shout out Mayor Rodrigo de Gracia. Anyway, yung una masakit, yung nakita ko siya. Kasi si daddy tsaka ako ang first na nakakuha sa kanya. Para hindi na lang, she was sleeping. She was sleeping. We put her to bed after all the pain na binigyan namin siya ng drug niya para mabawasan man lang. Then, sabi niya sa akin, gusto ko na matulog. Okay na siya, nahirapan siya umiyak. Without knowing na, almost daily naman, ganun ang naging situation namin eh. Sisermonan kami, magagalit sa amin, high blood. Oh, ako lang sa sisermonan. Wala kayo dun eh. Favorite ako, siyempre ako sa sermonan. Anyway, para hindi ka na sama na rin. Nakita ko na lang. She was taken while she was asleep. Tulog siya. Kaya yung nakita ko siya, natutulog lang. Position. Yun yung kwento ko kanina eh. Masakit, pero sabi ko, at least yung gusto niya, yun ang binigay sa kanya. Pero, hindi man na nagbigay ng due date eh. So, napaaga. Well, kahit pa paano nila namin siya sa hospital to revive. I also gave her CPR kahit pa paano, pero nire-reject na. The respiratory system is not working na anymore. And alam na namin pagdating sa hospital, pero still, hoping pa rin makasurvive. Kasi marami pa rin siyang gustong experience. Lalo na sa mga apo. Lahat yan spoiled. Pero bago kayo, yung mga barkada namin. Kasi dalawa lang kaming magkapatid. So I have my friends. My sister also have her friends. Ang tabi si Mami, ayaw niya namin pag-worry. So, wala siyang choice kundi, asa mo niya mga barkada para hindi na lang kami lumayo. Di ba, Che? Dito na lang kayo sa bahay. Para hindi ako nag-worry. O, yun nga lang, kikatering niya ilan kayo. No? Yung college, di ba? Pero pa high school. Same thing with me. Na nag-spend lahat ng friends ko sa bahay. Kaya last time, sabi nga ng isang friend ko na kahit nasa work siya, I have to go. Kasi si Mami, pag nandun ako sa bahay, may breakfast, may lunch, may dinner. Pinagluluto kami niya. Kaya lahat ng friends ko nandito lahat, kahit nasaan man sila. She's been a mom to everyone. Yun lang, talagang... Marami akong kasalanan dyan. Shout out Donald Tanjama. Hindi mababayaran ng tao yung mga pinagkagawa ko naman. Anyway, binigay ko naman yung hanggang sa huli, yung best ko. Yung kaya ko ibigay. Although not financially, yes, pero kahit puyat, kahit ano. Alam niyo, Mami yun? Di ba, Ma? Minsan nandito sa harap ni Lola mo eh. Hinintay ko dun natin. Kasi, oy, shout out doon ng Tanjama. And isa lang nga pala. Everyone was, baka ma-confuse, bakit lahat sila tawag nila? Mami Ted? Kasalanan ni Tina yan eh. Shout out Katrina Abella. Kasi yung maliit si Tina, medyo bulol. So, nagtataka sila, Mami Ted, mga barkada ko. Ano ba pangalan hindi ba? Adelaida? Saan na ganyan? Hindi naman Chodora. Ted. Kasi si Tina, yung maliit, tita Tina mo, yung tita Aida, mahaba na sa kanya yun. Shinor ka niya. Tita Aida, di na nakuha niya. Ted. Yung tita tsaka yun, kaya lahat Mami Ted. Hanggang sa mga apo. Hindi ko na mapahabahin, Mami. Thank you. Dalawin pa ko na lang mamaya. Hindi pa nagpaparamdam si Mami sa akin. I was waiting kasi lolo ko nagpaparamdam. Ano? Excuse me? Yan ang word ni Mami. Excuse me. Yung daddy kumakanta, di ba? Pag hindi na namamasa ng mic si daddy, excuse me. Bigay mo na. Anyway, on behalf of the family, sister ko, dad, thank you for welcoming. Lalo na yung mga relatives namin. First cousin. Tito Hill! Shout out Tito Hill. Tito Hill, isa pa sa yan ang tropa ni Mami. Ever since. Hanggang ngayon. With the mga cousins from Canada, Tito Boy. Thank you Tito Hill for everything. Pwede ko na mapahabain. Love you, Mami!
Shot kami mamaya, ah. Kasi, kailangan namin matulog. Anyway, guys, thank you. Thank you for being with my mom. Oy, Alex! Akala ko nasa abroad ka. Shout out, Alex! Thank you, Tito. Tito, huwag ka mag-alala, sisigawin lang. Okay! Last but not least, ang true love, ni Lola. Ako yung buong nagpapasalamat sa lahat. Na alam ko si Mami, marami nagmamahal talaga. Mga kaibigan niya sa St. Teresa's, mga school during the time, na yung mga anak ko, si Donald, very close. Lahat. Walang hindi sa kanya eh. Lalo na kay Donald, walang hindi yan. Ako, sport talaga yan. Kaya ma'am, malaki kasalanan niya kay Mami. Ba't masaya naman siya miski pa paano? Miski sa paghihirap niya. Happy mo nga sa kanya mga lately. Mami, magpasalamat ka. Next stage yung life ko. Umapit ko pa ng 76. Samantalang dapat yun. Yung days pa lang niya, sa sakit niya, mahirap. Kung makikita ninyo nung araw siya, kasi pag sinumpong yan ng palpitation, yung libro lang para mo nito, tumatagpo talaga eh, parang sasabog ka agad yung puso. Yun na-experience ko sa kanya. Napakabait yan. Spoil kami lahat yan. Lahat. Pati yung mga kapatid niya, spoil yun. Puro ang ano nila, nahanap nila si Mami. Kasi malilipas siya. Kasi yung susunod sa kanya is 10 years younger. Bago lumabas si kapatid niya, si Danny. Yung father ni Ann, ni Katrina, ni Chris. Kaya yung mga yan, yung mga pamangkin niya. Tatikpan ninyo yung hinanda ng aking mga mahal na pamangkin, mga apo, at nag-serve talaga mula nang nandito kami. Hindi kami pinabayaan. Hindi ako napahirapan. Lahat sila ang nagsikaso. Talaga, well blessed na rin ako sa kanila. At maraming salamat din kay Amalie. Yan ang number 1 ni Mami, si Dr. Jose. Parati ka may problema. Tawagan nga si Amalie. Na-solve mo na naman yung tao eh. Sige na, papagalitan ako noon, wala na. Hindi ka na makakahindi doon, basta patawagan niya, makausap niya siya. Ayos na. Papasalamat din ako sa mga brothers ko. Sa brother ko, si Roger. Si kuya ko yun, talagang sabi niya, hanggang matapos, andyan ako. Maga pa lang ako, punta na ako dyan. Kasi si Roger, tsaka ako, parang very close to each other. Nagpapasalamat din ka pala ako kay paring Romy. Ni Romy, sabi ko nga, nandun si Mami sa kanila, pare, pasensya ka na. Wala akong walang bagay yan, okay lang. Kasi nakakayari naman eh, di ba? Gusto ko po, talagang may hirap talaga na siya during that time. May hirap. Konting lang, imot, masakit yung nararamdaman niya na hindi na talagang kaya dumami ang gamot niyan. Para tumahimik na, parang binibigyan na ng pampatulong para makapagpahinga. Wala na akong masasabi. Naubos na eh. Inubos na nila yung masasabi ko. Ayaw ko na yung kwento. But sasabihin ko na sa inyo, the best yan in my life. Direktora. Magandang gabi po sa inyong lahat. Some of you may know me. Ako po ang paborito niyang pamangkin. May ng ate ko. Pero totoo lang po, well, actually, lumaki po ako sa isang household na puno ng tawanan, kantahan, sayawan, hindi mawawala ang inuman, kahit bawal. Bawal lang po sa amin ay drugs. Pero si Mami Ted po talaga ang pinakauna. OG po siya na drug user. Literal po talagang ang medicine niya hindi niya iinumin. Aside from that, ayoko umiyak. Sobrang close po ng daddy ko sa ate Aida niya.
Kasi po, ang ate Aida, ang daddy po ang driver ng pamilya Tandama. Laging niya nang maghahatid sa mga anak. Pag may kailangan si Mami Ted, daddy ko po talaga ang kailangan sumunod sa ate niya. Marami na po kaming mga nag-passed away na importante sa buhay namin. At ang tinuro lang po nitong yung ate ko paiyak na, hindi ako pwedeng tumingin. Yung mga ate ko paiyak. Ang tinuro lang po sa akin is the value of family. Kahit anong pinagdadaanan, kahit ano pa yan, mga magulang, anak, walang naging perfecto. Laging merong pagtatalo. Pero ang bottom line is, ang pamilya mo lang ang laging nandyan para sa'yo. Lalong-lalo na pag down na down ka. Si Mami Ted ang isa sa mga example na yon. Perfect example, same ng father ko. Mabubuting tao. Napalaki po kaming buong angkan ng Abelya na maging mabuting tao. So Mami Ted, kahit nag-change costume ka, Ito nag-spoil kay Mami. Yan, kita nyo. aside po sa akin yung sister ko talaga, yung ate ko po talaga ang tagaluto. Tapos yung anak ko ang tagabantay, tagamasahe. Kaya Ninong, huwag ka mag-alala, nandito kami magkakapatid. Mami Ted, huwag mo nang isipin, papagalitan namin si Ninong pag uminom. So pag uminom ng Coke, mahal na mahal ka namin. And thank you for spoiling me. Pagkonsinti mo sa lahat ng mga bawal, shoutout sana ako, wala na yung Mami Ted. Sasabihin, nag-consent ni Mami Ted lahat ng ginagawa. Pero thank you. I've learned a lot. And it made me stronger and mabuting tao dahil sa inyo. Maraming salamat po. Philip, sa'yo yan, hinihintay kayo maging mayor. Wala na po. Ito na rin po ang katapusan ng mga politika. Pero maraming salamat po for coming and showing how much you love and appreciated Mami Ted. Ate, thank you. Salute you. Tijo, salamat din. Galing mo. Jay, thank you. Ninong, idol kita. Mamaya na tayo shot. Mami Ted, konti lang para makatulog yung asawa mo. Tita Amalie, thank you. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga college friends ni Ate Jo, ako talaga nagpasalamat kasi ako ang close sa kanila. Lumaki ako sa household ng mga ako ang pwedeng bitbitin. Kasi bawal ako uminom. Kailangan ako. Ang side po ni Mami, sila Lolo Emo, yung mga anak po. Thank you. Thank you. Lagi kayo nandyan. Kung wala po, Tito Roger, Commissioner, salamat po. Yun lang. Mami Ted, i-hi mo kay Daddy. Yakap mo ako siya, kinino ako. Thank you po. Thank you. Good evening po sa inyo lahat. Ako yung kasi ni Ate Aida na mahabang panahon kami magkakasama. Yung bahay namin sa Escalon, katabi yung bahay nila. So, madalas kami pumupunta sa bahay nila, madalas sila pumupunta sa bahay namin. Pero ang pinakamasasabi kong turning point, kasi nung una kasi si Chung Chano, yung dad nila, napaka-antiquated ng kanyang ng kanyang mind thought. Yung dapat kasi magpagamot siya dun sa kanyang heart problem. Dinadala niya dun sa family physician nila na hindi ko na sabihin yung pangalan, pero sabi ko hindi na kasi ganun ang pagmamanage ng merong mga valvular disease. So, ang sabi ko, patignan natin sa iba, pero ayaw ni Chung Chanong. And so, when he passed away, doon ko lang naipilit yung gusto kong mangyari kay Ate Aida. At that time, sabi ko, dadalhin kita sa magaling na cardiac surgeon. So lahat yon, lahat ng mga kaklase ko, yung mga, alam niyo sa UP ho ako nag-graduate, yung College of Medicine. Kaklase ko yung husband ko sa UP. And then, yung mga kaklase namin na nag-opera sa heart, doon ko siya pinadala.
doon nagbago ang buhay ni Ate Aida kasi talagang naging maayos na siya. Nawala na yung mga palpitation niya, yung mga pamamanas niya. Parang everything went well na for her. And then later on, nung nagkaka-problem uli yung heart niya, nagkaroon siya ng mga valvular replacement, tinulungan siya ng gusto ng mami ko. Yung mami ko, tsaka si Chumbido na nasa Amerika, padala ng pera para sa kanyang treatment. Kaya ako, malaki ang aking pasasalamat sa Panginoon na lahat ng mga sinasabi ko ginawa niya. Talagang sobrang nagde-depend siya sa akin. Konting mangyari, tinatawagan niya ako. Tapos sabi niya, Amalie, ano kaya dapat kong gawin? So, bibigyan ko ng advice, tapos natawagan ko na naman yung mga klase ko ng cardiologist. Basta lahat ng pwede kong tawagan, lahat ng mga kaibigan ko, talagang inisa-isa ko yan. At sinabi ko sa kanila, sige na, baka meron kang oras, pwede ko puntahan mo yan. Inaano ko na talaga para mapaayos nga siya. And then, if I think about it, ang bait ng Diyos sa lahat. Kasi lahat ng mga sinasabi ko, ginagawa niya, iniinom niya yung mga gamot. Alam niyo ba, nakailang operasyon yun sa heart, di ba, Danny? Meron siyang, meron siyang valve replacement. Ilang beses yun, di ba? Tapos yung pacemaker. Pacemaker, yan, naalala ko. Another pacemaker. Yun, mga kaklase ko ang nag-opera sa kanya. And ang maganda, yung mga kaklase ko, halos hindi nag-charge. Oo, kaya sabi ko, malaking pasasalamat kasi ang mamahal ng mga valvular replacement na yan, hundreds of thousands. And alam mo na, mababait yung mga kaklase ko. So, walang Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na umabot siya ng ganito katagal. Sa totoo lang, God is good all the time. Kasi marami akong alam na cases na ilang buwan lang namamatay na kagad yung patient. And she lived for a long time. I think she got what she really wanted to do in her life. Imagine, nagpunta yan sa Boracay kasama si Auntie Terry, si Ate Ter, basta yung mga sabi ko nga ako, hindi pa ako nakakarating ng Boracay. Buti pa siya nakarating. So, sabi ko nga, God is good all the time. Kasi tinulungan siya talaga in her life. Nagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Tapos mga anak niya, they grew up well. Maayos ang buhay nila. Tapos si Danny, nagka-negosyo, okay naman. So, bali ang point ko lang, na siguro time na talaga niya. And we have to accept the fact na everybody may time limit. And sa kanya, parang napakagalang ng kaunti. Pero she did a good job. Yun ang masasabi ko. And I'm very thankful na, alam mo, sobrang pagtitiwala niya talaga sa akin. Kahit nung nasa Makati din, sabi ko, alam mo, Ate Aida, bigay niya ako. Hindi naman ako cardiologist. Nakakawagan niya ako, Amalie, paano kaya ito? Ganyan. So, pinuntahan ko siya sa Makati din para ma-assure siya na okay lang, everything is okay, sundin natin yung mga doktor, gano'n. Pero at the end, spoiled talaga si Mami. Spoiled talaga si Ate Aida sa akin. Tapos nakakatuwa pa siya kasi yung mga caroling ng aming fraternity and sorority, lagi siya nakatulong sa bintana. So sa bintana nila, so nakikita niya yung mga ang daming bisita, ganyan. Anyway, pag naalala ko, natutuwa pa rin ako. But she's a very good person, if you ask me. I never said a bad word to anybody. Kahit kailan din niya ako pinagalitan. Pero alam niyo yung picture na yan, naalala ko yan. 5 years old ako nung lumabas yung Ilan picture taon na yan. si Mami dyan? Alam mo, she's like 18 years old, if I remember correctly. Kasi nag-debut pa siya eh. Tapos nakita niyo yung nagsayaw sila ni Chong Chanong. Debut niya yun eh. Oo. So, at that time, uso kasi yung mga debut na nasa bahay. Tapos eto, ano pa lang to, parang sabi pa lang. Baka masyadong accepted mo na. Pero talagang siya yung love of the life ni Ate Aida. Kasi wala siya nag-ibang boyfriend kundi ito. Anyway, yun yung masasabi ko kay Ate Aida, mabait siyang tao talaga. I mean, wala akong masabi. Never said a bad word to anybody. And talagang Amalie, ano ba gusto mo? Ganun palagi siya. Pagka pupunta sa bahay nila, ano gusto mo? Lecture plan? Palagi niyang gusto yung... Siya always offer. Oo, palagi. Basta nakakatuwa din yung the way nag-evolve yung life namin. Kasi later on, nag-move out na kami sa Manila, lumipat kami ng Las Piñas. Pero nagpupunta pa rin siya sa bahay namin. So, nung nagbinyag yung mga anak ko, yan, sila Robby, nung nagbinyag. Basta dumating sila lahat ng Abelya dumating. Nagpunta sa binyag. And hindi ko makakalimutan yung support niya sa akin. Grabe. As in, pag sinabi ni Amalie,
yun ang gagawin natin. Ganun. Talagang, ewan ko, basta bilib na bilib siya sa akin. Eh, sabi ko nga ako yung OB-GYN, cardiologist. Pero dahil doon, masasabi ko lang na she had a good life than Don and Joanne. So, huwag na natin masyadong iyakan kasi nakakaawa din yung nahirapan na siya ng bandang huli. And talagang, it's meant to be. Yan na talaga. And I'm grateful, biro mo umabot siya ng 77 years old. 76 years old. And ang mga cardiac patients, maaga namamatayan. Yung mga nasa 20s pa lang, they pass away na. Ito dahil sa dami ng kanyang mga procedures, yung mga pacemaker, tsaka yung mga post-valve replacement, na itagal niya napatagal yung buhay niya. And so I think that's very good. It's very good for us and for them, for their family. Kasi she saw her children grow up. Ayun pa nga pala isa. Nung nanganak si Ate Aida, kay Don, di ba, nagkaroon na siya ng son na lalaki, no? Tapos niyan, she got pregnant. Tapos si Joanne naman, alam nyo ba na yung cardiologist, pinapagalitan si Ate Aida. Sabi, dapat hindi ka na nag-aanak. Kasi may diferensya ka sa puso. Eh, lumabas na si Joanne. Eh, normal nila. Nakinig na lang kami lahat. Pero sinunod niya, Joanne. Sinunod niya yung cardiologist. Sabi, after that, after the 2 children, hindi na siya nag-anak ulit. Ay, sabi, Kasi bawal siya. Oo, bawal siya talaga. Di ba? Magtatali na siya. Oo, yan. Nagpalaygate na siya. Yan, alala ko yan. Kasi sabi niya, tinanong din niya yan sa akin. Sabi ko, oo, sige, nagpalaygate ka na. Basta yun, lahat ng moves niya, tinatanong niya sa akin. Sabi ko nga, grabe talaga. Siyempre, tita, obigayin ni kayo. Oo nga, Ano, hindi nga ako cardiologist eh. Alam mo naman, ang limited din yung alam ko about cardiology. Of course, I know the basics, pero ito, it's not basic. Ang dami niyang naging doktor. Pero I would like to mention si Adrian Manapat. Adrian Manapat is my classmate. And ang bait-bait ni Adrian kay Ate Aida, halos hindi niya sinisingil. Kahit yung mga ganon, nasa hundreds of thousands ang figures ng mga yun. And he's very nice talaga. And wala akong masabi. Buti na lang mga kaibigan ko, mababait din. Pumapayag ng regalo-regalo. Anyway, so ang masasabi ko, thank you for the life of Ate Aida. We really miss her kasi talagang sobrang siya sa amin. Thank you din, tita. Kasi you're always kasi there for her. damit namin, yung mga ganon, lalo na nung araw. Grabe, ibang klase sila. Tapos, naalala ko pa, 5 years old ako, idol ko yan. Kasi usong-uso doon yung mga Beatles, di ba? Yung mga panahon na yun. Tapos lumiligaw pa lang to. Kaya parang basta happy kami like kami pumupunta sa bahay nila Ate Aida para makinig. Idol din namin siya. Kasi nga, she's very pretty. At saka, very spontaneous. At saka very, parang happy ang predisposition niya. Palaging nagjo-joke dyan. Anyway, Ate Aida, thank you for all that you've done for us. And we'll pray for you for the eternal repose of your soul. And we wish that we will see each other in the next life. Thank you. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. That I may never leave thy side.